Maligayang pagdating. Oh, masarap bumalik, pamilya. Saan? Saan? Pero may mga damit lang ba doon? Dumating ka ba na walang laman ang kamay? Oh mom, pwede ko ipaliwanag, mom. Dumating ang anak mong walang utang na loob na walang laman ang kamay, wala bang dala? Pero si mama, Galing ka sa Estados Unidos at wala kang dala sa amin na regalo. pero hayaan mo akong magpaliwanag. Ganyan mo lang sila kinakausap kasi babae sila, di ba? Kumuha sa isang tao ang iyong laki. Hindi. Hindi ako makapaniwala. Mahal na mahal kita at ganito mo ako tinatanggap, di ba? Napakaraming taon na akong nagtrabaho para alagaan mo na. Malugod mo akong tinatanggap nang walang anumang mga yakap. Galing ka ba sa United States at wala kang dala na regalo? Bakit mo naman sinabing mahal mo kami? Dumating ka ba ng ganito, walang-wala? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita dito na walang-wala, walang anumang regalo? Hindi na kita kinikilalang anak ko, Pedro. Hindi ka na bahagi ng pamilyang iyon. O, kapatid na lalaki, tulungan mo akong linawin ang lahat, pwede ba? Hindi mo ba narinig? Hindi ka nakabilang sa pamilyang ito. Nako, ang namiss kong kumain kasama ang pamilya ko, ha? May narinig na ba? Hindi ako. Narinig ko yung kapatid ko pero wala na nga, di ba? Okay then, mga guys, may dala akong regalo, o. Saan? Panunumpa, Saan? Ngunit, kumain ka muna, rest assured. Wala sa ganyan. Mga regalo muna. Tara na nga. Okay lang naman, di ba? Iginigit mo ang gawin natin ito, bumangon. Mga mommy muna, girl. Gusto ko pumikit ka at bumukas ng kamay, okay? Mabuti. Ang isang ito ay sa nanay na mahal ako, okay? Regalo ba ito? Oo. Ngayon na, mahal na kapatid na babae. Ito ay para sa'yo. Hindi ka man lang makakabili ng isang piraso ng gum. Mabuti na lang. Ang isang ito ay para sa aking kuya, ha? alam kong gusto lang niya kaming ipahiya. Tingnan mo ang ginagawa ko sa regalo mo. Oh, Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, ha? Hindi ako makapaniwala. Ang tingin sa akin ng sarili kong pamilya ay isang teller ng bangko. Naglagay ka ng presyo dito. Sa pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo, yun ba yun? Kailangan mo ba ng pera para mahalin ako? yun na nga ba? Alam mo ba? Sapat na yan para sa akin. Ayoko na kayong makita, okay? Umalis ka na. Babalik ba tayo sa pagkain? Tara na nga. Late na nga ba? Mga hoops? Pasensya na, dalaga na. Denice? Pedro. Diyos ko, gaano katagal? Pedro. Yun na nga ba? 5 taon na, di ba? Oo nga, sabihin mo sa akin, ano ba ang pinagkakakitaan mo? Wow, ang saya-saya ko na makita ka ulit. Oh, ako rin, alam mo ba? At ang ganda mo, ha?
Salamat, ikaw din. Pero ano ba, sabihin mo sa akin. Well, nagpunta ako upang manirahan sa Estados Unidos. Nagtrabaho ako sa mga kumpanya. Wow, Marami na akong nakilalang tao. Natuto din ako ng bagong wika. Ngunit, natapos ako sa pagkuha ng isang piraso ng balita na hindi naman maganda at binago nito ang lahat ng plano ko. Alam mo ba, gusto kong sabihin sa pamilya ko, sila. Ni ayaw nila akong marinig. Pedro, walang pamilyang perpekto. Mali siguro ang pagkakaintindi nito. Ni ayaw nila akong marinig. Hoy, Ano po ba yon? pakitingnan na lang po. Diyos ko, si Pedro. Hindi ito maaaring totoo. Kailangan mong gawin ang paggamot. At ang pamilya ko lang ang nagmamalasakit sa pera ko. Wala doon para sa akin. Hindi. Marahil ay hindi pagkakaunawaan. Kung gusto mo sasama ako doon. Gagawin mo ba? Oo nga naman. So sige, dapat ba? Tara na nga. Ang kapatid. Ina, halika tingnan kung sino ang bumalik. Parang aso lang pinapadala namin ito at bumabalik pa rin. Ano ba ang ginagawa mo dito? Sabi ko na nga ba hindi ka nakabilang sa pamilyang ito? Sige po ma'am. Pareho tayo ng dugo, di ba? At sino ba yan? Sure enough na ibigay mo na lahat ng pera mo. Umalis ka na, Pedro. Bago ang mga bagay ay makakakuha ng pangit para sa'yo. Pagsunod sa gusto ko lang ipaalala sa'yo na hanggang ngayon ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Alam mo ba? Dam, ina, naaalala mo pa ba noong bata pa ako? At nagsikap akong tumulong sa bahay. At ikaw, ate, sino ba ang nagtanggol sa'yo? Kailan ka ba tumakbo ng mga estudyante? At ikaw, kapatid ko, ikaw na dapat ang nag-aalaga sa akin dahil mas matanda ako, alam mo ba? At sa kabaligtaran, lagi kong ginagawa ang lahat para sa'yo. Hindi ka na nga nagtrabaho. Ay, ayoko ng kalituhan, alam mo ba? Gusto ko lang na ikaw. Sama-sama na lang tayong mag-enjoy sa moment na ito. Dahil ba, hindi natin alam kung ano ang dadalhin bukas. Ilang bagbog pa kaya ang kailangan para umalis ka at hindi na bumalik, ha, Pedro? Okay na nga. Makakapahinga ka na lang, okay? Hindi mo na kailangang tingnan ang mukha ko, hindi na muling. Tama na, umalis ka na. Ay, lumakad ka na palayo. Scam. Ina, gutom na ako. Kailangan mong makakuha ng trabaho. Anak ko, walang pagkain. Nakita mo ang galaw doon, walang dumadaan. Nako ma, pero bakit ako magtatrabaho kung libre naman ang makukuha namin? Isang barya. Ina. Tingnan mo, hindi ba girlfriend ni Pedro yun? Ano ba ang gusto niya? May sulat ako mula kay Pedro para sa iyo. Sa pinakamasamang pamilya sa mundo. Kung gusto mong malaman, bihira lang ang sakit ko. Sinubukan kong sabihin sa iyo, pero hinamak mo ako. Kasi pera ang regalo. At ang mga regalo ay magiging mas mahalaga kaysa sa akin. Ang kaso ko ay walang lunas. Kaya nagpasya akong isulat ang liham na ito ng pamamaalam. Kailangan kong ipaubaya sa isang tao ang lahat ng nakolekta ko nitong mga taon. Kaya't nagpasya akong ipaubaya ang lahat ng mayroon ako sa nag-iisang taong nag-aalaga sa akin. Sino ang nagmahal sa akin kung sino ako? Hindi sa kung anong meron ako, Denise. Kung binabasa mo ang sulat na ito ngayon, ito ay dahil wala na ako sa mundong ito. Pag-asa. Matuto balang araw na maging mas mabuting tao. Paalam na. Pahalagahan mo ang iyong pamilya bago maging huli ang lahat.